Kwentuhan with Tito EJ. Mga kwentong tatawa, iiyak at titigil ang mundo mo. Tara, kwentuhan tayo. Ang jowa kong Ghosting King. Dear Tito EJ, ako nga pala si Mare, 29 years old, isang single lady na hindi na single ngayon. Dahil sa isang lalaking akala ko'y multo. Multong hindi dahil sa patay na siya, kundi dahil ilang beses na niya akong ginost. Pero kahit ilang beses siya naglaho sa buhay ko, ako rin pala ang magiging huling hantungan niya. Bago ko siya nakilala, Tito EJ, 3 taon akong single. 3 taon ng pag-move on, self-love at pag-iwas sa mga lalaking parang ambulansya, paasa at walang kasiguraduhan kung titigil ba sa'yo o diretso lang sa iba. Kaya naman nung tinanong ako ng best friend kong si Joy kung gusto ko raw mag-blind date, ang sagot ko, hindi. Pero dahil mas marupok ako sa mga libre, sinabi niyang siya ang sagot sa pagkain at drinks. So syempre, napa-oo ako. At doon ko nakilala si Adrian. Siya yung tipo na lalaking hindi ko gusto yung makita sa blind date dahil ang gwapo niya. Tito EJ, aminin na natin, ang mga gwapo, malakas mang-ghost. At hindi ako papato sa lalaking isang tingin pa lang parang heartbreak na ang kasunod. Pero nang umiti siya sa akin at sabihin niyang, "You must be Mara." Finally, I got to meet you. Wala na, Tito EJ. Nawala lahat ng logic ko sa katawan. Habang nag-usap kami, napansin kong ang daldal niya. Napapahalagpak ako ng tawa sa mga kwento niya at hindi ko na namalayan natapos na ang first bottle namin ng soju. At doon na ako nagkamali dahil nalasing ako. At pagkalasing ko, doon ako naging marupok. "Huy, Adrian!" bulong ko habang nakasandal sa balikat niya. Sabi nila, pag nadapa ka, kailangan mong bumangon. Napangiti siya. Tama naman. So paano kung nadapa ako sa'yo? Tito EJ, ano ba yung pinagsasabi ko? Natawa siya, pero imbis na biruin ako pabalik, may sinabi siya na hindi ko inaasahan. Kung nadapa ka sa akin, wala kang dapat ipag-alala. Dahan-dahan siyang lumapit sa tenga ko at bumulong, dahil sasaluhin kita. Pucha, kung di lang ako lasing, baka tumakbo na ako sa labas ng bar at nagtatatalon sa kilig. Pero bago pa man ako makareact, bigla na lang siyang nawala. As in, lumingon lang ako saglit para inumin ng soju. Pagharap ko ulit, wala na siya. Ginost ako. Sa gitna ng unang date, hindi man lang nagpaalam. Ghosting level 9999. Pagka-uwi ko, galit na galit ako. Binura ko siya sa utak ko ng 11 beses, pero syempre, hindi ko siya tinext. May pride ako, Tito EJ. Okay, fine. Tinext ko siya ng, anong nangyari? Buhay ka pa? Pero sin lang. Lumipas ang 1 linggo. Tapos 1 pa. Tapos 1 buwan. Wala. Sabi ko sa sarili ko, tapos na yun. Lesson learned. Hanggang sa nagparamdam siya ulit. Bigla akong nakatanggap ng message mula sa unknown number. Mara, sorry, bigla akong nawala. Can I make it up to you? Napasigaw ko sa frustration. Gago ka ba, Adrian? Ngayon ka lang magpaparamdam? Pero imbes na magalit, tinanong ko siya ng, may napatay ka ba't kailangan mo magtago? Sabi niya, hindi daw. May emergency lang daw sa bahay kaya kinailangan niyang umalis bigla. Dahil marupok ako, naniwala ako. At nang lumabas ulit kami, mas lalo akong nahulog. Seryoso siya, pero nakakatuwa. Matalino siya pero hindi mayabang. At higit sa lahat, napakasarap niyang titigan. Alam kong babaw ng dahilan ko, Tito EJ, pero sa gwapo niya yun, wala akong laban.
Pero akala ko okay na. Akala ko tuloy-tuloy na ang love story namin. Mali ako. Kasi Tito EJ, ginost niya ulit ako. After 2 weeks na walang paramdam, bigla siyang sumulpot sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho. At ang ginawa niya, naka-kneel down siya habang may hawak na sign na may nakasulat na, "Sorry na po, please, wag niyo po akong patayin." Tito EJ, gusto ko siyang batuhin ng kape sa mukha. Pero dahil maraming customers, lahat sila nag-cheer. Eh, yan ang love! Sigaw ng isang ale. "Forgive him, sis! Ang gwapo niya!" Sabi pa ng isa. Napairap ako. "Ano na naman, Adrian?" Tumuyo siya, ngumiti at sabay sabi ng, "Nadapa na rin ako sa'yo, Mara. At ngayon, hindi na kita iiwan." Tapos nilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito mangyayari. Nang binuksan niya ang kahon, napatulala ako. Sing-sing ba ito? Magpapakasal na kami? Pero nung tinignan ko ng maigi, Tito EJ, candy ring lang pala. Ang loko, sinubok ang puso ko. Napatawa ako na malakas. "Ulol ka ba?" Ngumiti siya. "Oo, pero para lang sa'yo." At doon ko na-realize kahit ilang beses siyang naglaho, bumabalik pa rin siya. At minsan, ang tunay na pag-ibig, hindi lang yung hindi umaalis, kundi yung bumabalik kahit ilang beses nang nawala. At yun, Tito EJ, ngayon, si Adrian na ang boyfriend ko. At guess what? 3 taon na siyang hindi nang-ghost. Minsan talaga ang pag-ibig parang multo. Nakakatakot sa simula, pero masarap mahalin kapag natanggap mo na. Hanggang dito na lang, Tito EJ. Salamat sa pakikinig. Once again, this is Kwentuhan with Tito EJ. Mga kwentong tatawa, iiyak, at titigil ang mundo mo. Thank you for listening. I'll see you next time.